The following program contains mature situations, themes, and language and is intended for adult audiences. Viewer discretion is advised. Malat na gabi! Hello! Hi! Hello, hi naman sa'yo. Everyone! Oo, and welcome to another episode of The Sex Sense! Hoy! Ang ganda mo. Diba? Uy, Ang ganda mo. Can I just say, ang ganda mo. Lagi ka naman maganda. Oo, pero Ikaw iba yung ganda din. mo today. Para ikaw kasi, din you Uy, look good. di, wag mo ibahin yung topic. Girl, stand up. Ipakita mo sa audience. Wait! Ganito na lang. Para ako, mahirap. diba? Hindi. Ang ganda. Ang ganda. This is my Dua Lipa moment. That's your episode 4 na look. In fairness naman, umabot tayo na episode 4. Akalain mo na-survive natin. Oo, at saka sana ma-survive ng internet ko. Oo, kasi nakakahiya na sa mga nanonood dito. Yung internet ko Actually, sasabihin ko nga pero kasi kailangan namin ng insights mo dito. Uy, grabe ka. Parang ako lang may alam nito. Parang ikaw din naman dumaan dito. Grabe ka mag-judge, Adriana. Hoy, hindi kita sinadjudge ha. In this show, we are more sex positive and less judgmental. I really love it when you say that. Yung line na yan. So ano pang hinihintay natin? Sabay-sabay na natin i-explore, pag-usapan, problemahin, at i-celebrate yung makukulay yung sex life dito lang sa The Sex Sense. Are you ready? Woo! We are back! Ayun, Adriana, bago tayo magpatuloy sa chikahan natin, tatlong reminders lang, mabilis ito, tatlo. Unang-una, siguro din tulog na yung mga bata, okay? Kasi hindi to para sa kanila. Kung gusto mong makinig at nandyan pa rin sila, gising pa rin sila, mag-headphones kayo para hindi nila marinig. Pangalawa, hindi naman kayo pinipilit, okay? This is a free country. If feeling mo na this topic, mga pag-uusapan namin ngayon hindi para sa'yo, hindi ka namin pinipilit. Pwede ka manood ng ibang videos, ganon. Pangatlo, kung gusto mo naman na may matutunan at the same time makinig sa mga callers natin tonight, welcome ka dito, of course, di ba? Welcome to The Sex Sense. Yeah! Yes! Yun yung gusto ko sabihin, before anything else. Pero kumalma ka kasi yung puso mo. Hindi kasi, alam mo, sabi nga nila, parang balita ko yung topic natin tonight, hindi nakakakalma ng puso. Medyo controversial. Hindi ko sure actually, pero ang masasabi ko lang, ang pag-uusapan natin ay X-rated topic. Kasi? Having sex with your ex. Ay, naku naman. Bola ko yan. Bola ko yan. Story ko yan. Kasi, ang daming input ka agad. Hindi kasi... Hindi, kasi excited din ako. Kasi ang dami-dami din namang tao na hanggang ngayon hindi pa rin sila sure kung having sex with your ex is a good idea or a bad idea. Ikaw? Pero actually, it depends. It depends. Nagigets ko na kapag narinig mo, having sex with your ex sounds great. Mm-hmm. Kasi meron ng familiarity, security, and also alam niya na what spots to hit. Truly. At saka, di ba, minsan, itong mga sex with your ex, sometimes it could lead to like closure, better closure, or it really helps you to move forward. Di ba? So it's not all bad. Yes, pero medyo delix din. Kapag, like say for example, hindi ka pa nakaka-get over sa ex mo, baka yung sex maka-complicate lang, di ba? Mm-hmm. Remember, just because you're amazing in bed together doesn't mean you should be together. Yes. Kaya nga, ex na yung tawagan niyo eh. Yeah. Kasi, yun nga, like what I said kanina, it's not all bad, pero on the other side of the spectrum naman, meron din namang medyo delikado nga naman. Kaya ako, for me, before nyo gawin, kailangan klaro sa inyong dalawa kung bakit nyo siya gagawin, kung bakit nyo siya ginagawa, and at the same time, you have to make sure, you have to take care of each other's welfare. Kumbaga, you have to make sure na wala na kayong hang up sa isa't isa. Kasi kawawa din naman, baka may isang nag-expect, di ba? So, kailangan klaro sa inyong dalawa. Klaro ba ako? Baka nag-lag naman ako. Bakit parang sobrang expert mo dito sa Hoy, grabe ka! Nag-research naman ako. At saka, based from experience. Hindi kasi, di ba, sex is really good. Pero mas masarap ang sex kung walang hang-ups after. So, kailangan malinaw sa inyong dalawa. Walang cuddles,
walang I love yous. Kung sex Alam mo, lang talaga. Actually, yung cuddles kasi minsan yung gusto ng tao kaysa dun sa sex itself. Yun lang, which is a no-no. Especially yung, like sabi mo kanina, delikado nga, ex mo yan eh. Baka bumalik yung mga feelings na okay ka na, di ba? Nakapag-move on ka na. And just because of sex, you have to go back to square one. Especially na may eroplanong padaan ngayon. Heads up lang, baka maingayan kayo. So, yun yung gusto ko sabihin, delikado din. Kaya, di ba, no cuddles. Walang cuddles, walang I love yous. Kasi, girl, naka-move on ka na, baka bumalik ka lang sa vicious cycle. Di ba ikaw may ano ka rin about vicious cycles? Parang, well, ako for me lang to for me. Ang sabi ko lang, ang maipapayo ko lang, please don't use sex to win back your ex. Instead, mag-heart-to-heart talk na lang kayo. Kasi kung wala rin namang feelings, ano pang point, di ba? Gusto mo ba yun? Na parang ginamit ka lang niyang parausan? That's right. Hindi kasi, and always remember the reason of why you guys broke up. Yan dapat yung malinaw dito kung bakit kayo nag-break. Yes. Kasi sometimes when the sex is really good, it could blur out everything again. It can be like gray area na naman. Diba? Yeah. But you know what? Anything is possible. But at the end of the day, it's best that you evaluate yourself. Pag feeling mo na para ka nang masyadong emotionally invested, take a step back and talk about it. Huwag na natin pahirapan yung mga buhay natin. Sex lang naman yan eh. Truly. Sa simula pa lang, ang dami na natin pulot, ha? Sana naman ma-apply ito natin sa mga callers natin tonight. Balita ko. Sa buhay natin. Tayong calls tayo. Sorry, ano? Nag-lag na naman ba ako, Adrian? Tsaka sa buhay natin. Truly. Hindi, sabi ko nga na sana ito mga sinabi natin, sana ma-apply natin siya sa mga callers natin tonight. So ano pa hinihintay natin? Pumunta na tayo sa calls natin. Are you ready? Woo! Ayan, Sex 911 ang inabangan ng lahat. And in this segment, we try our very best to help out our callers sa problema nila sa sex, sa love life, and everything in between. Hoy, pero 4th episodes na tayo. Ang tanong, experts ba tayo dito? Hindi. Ha? Yung mga opinion natin katiwa-tiwala ba? Ay, hindi rin. Oo, pero may choice ba sila? Wala kayong choice. Wala kayong choice, kami na to. Hoy, pero kahit wala naman silang choice, evident naman na nakakatulog tayo. Hello, 4th episode. Truly. At saka dumadami yung viewers natin. Maraming salamat sa support. Wow! Ito na nga, chikahin na natin yung caller natin. Hello, friend. Are you there? Hello, friend. Hello. Hi! Hello. Kamusta kayo? Kumusta ka, Mario Kondo? Oo, natawa ko agad sa pangalan, Mario Kondo. Hello. Relate na relate ba kayo sa pangalan ko? Oo. Oo. Nagdumaan din kami sa stage na yan. Wait, ilang taon ka na? 32 years old. Ay, pa. Okay. Yes, Okay, from taga Taguig saan ka? City. Taguig City. Sa Gig City? Ang arte mo. I love it. Anong work mo if you don't mind? Insurance agent ako. Gusto niyo ba sendan ko kayo ng plans after ng show? Okay na, meron na ako. Insured ka na ba? Insured Meron ka na rin ako, no? Ayan, very good. So, Ayun na nga. So, natutulungan? ito na nga, kasi parang ilang araw ko na itong pinag-iisipan, gulong-gulo na ako sa buhay ko. So for context lang, no, my boyfriend and I broke up. So 7 years kaming nagsama. Pero parang mutual naman yung naging hiwalayan naming dalawa. Kasi alam mo, parang nawala na talaga kami ng amor. Parang nawala na yung joy. Wala nang, it doesn't spark joy anymore. So parang, oo. Yes, it doesn't spark joy anymore. So, actually, naunahan lang niya ako makipag-break, no? So, okay, go, break, fine, bye, umalis ka na, ganyan. Pero nag-live-in kami for 5 years. Okay, so, meron kaming condo unit na binabayaran namin together. Buti na lang, nung naghiwalay kami, nabenta namin yung unit. Okay, so at least nakuha namin yung money and all that. But the thing is, may mga gamit kami dun sa condo unit namin together, di ba? Kaya naman, naisip ko, yun, kasi ano din ako, gaga din talaga ako in life, no? So naisip ko, uy, ex, why not, gawin natin na parang move on process na sabay tayong maghakot ng mga gamit dun sa unit, ganyan, para makatulong din sa ating mag-process, ganyan. So, noong time na yun, akala ko ang genius nung idea ko, o di, ayan na.
ayun na nga, nagkakot na kami. Tsaka para ma-check ko kasi baka mamaya kung ano yung kunin niya, di ba baka mamaya ninanakawan na pala niya ako ng mga Grabe ka gamit. naman. Grabe ka! Hoy, 7 years ko nakasama, Diyos ko. So, di ba? So, Wait lang, gusto mo yung maganda yung una yung sinasabi na Oo. biglang alive. Tapos ako naman Oh, ganito, God. ako ng ganito, parang ang ganda, tapos biglang pagbibintangan mo magnanakaw. At ako, hindi kasi malikot talaga yung kamay nun in many different ways, if you know what I mean. So anyway, so ito na nga, edi na, nag-ano na kami, naghakutan na kami dalawa, ganyan. Diba? Tapos biglang, ito na, hindi ko na kinaya. From paghahakot, napunta sa pagdadakot. My God. Tapos yung sofa, naging tsupana. Tapos parang, my God. And then we ended up having sex. Nung naghakutan na kami dalawa. Kasi naloka ako, no? Okay. Nung una, okay, sorry. sige po. No, sige, go po. Mauna ka muna. kwento mo lang. So yun, so nung una nga, parang nahihiya pa ako. So parang ano ba to? Parang, di ba break na tayo? Pero bakit parang may nangyayari sa ating dalawa, no? Pero, syempre dahil marupok tayo, ganyan. Tsaka ayan nakatutok na. Isusubo mo na lang magno-no ka pa ba, di ba? So, ayan. So yun, so, Valid. yes, di ba? So parang go lang tayo, hindi na tayo magno-no sa grasya, di ba? So, ayun, so parang, yun, at hindi lang siya nangyari one time. So, lagi kaming nagsisex every time na pumupunta kami dun sa unit para maghakot. So, sobrang dalas niya. Yung mga friends ko actually, may nabuo na kaming term para dyan sa ginagawa namin na yan dalawa, no? So, #hakutan-tutan. Wow! Ay, gusto ko yun! Gusto ko yun! Yes, di ba? Parang Hoy, gawin hakot natin sabay trending kantot, hashtag ganyan. Oo. At saka bakit parang tagal nyo matapos maghakutan? Gano'n ba kadami yung gamit? Oo. Ayun na nga, marami talaga kaming gamit. And Okay. dahil nga gaga ako, may mga ano talaga ako, may mga ginagawa akong mga dahilan para mas magkita pa kami, mas marami pa kaming hakutin, ganyan. Kasi nga dun sa Enjoy ka din naman pala. Oo, syempre, 'di ba? Parang the more you pack, the more you fuck. Ganon. Gusto kita. Oh, at saka Go. yung gamit, pa isa-isa lang para matagal matapos. Ay, relate ka talaga dyan, no? Alam mo, feeling ko makaka-relate ka talaga dito sa mga kagagahan ko. So, ito na nga. So, habang... Oo, parang habang ginagawa tapos, namin siya, ito na nga, parang nag-backfire yung plan niya, yung plan ko sa akin. Kasi parang bawat kadyot, parang natusundot na rin yung puso ko. So parang nag-spark yung love ulit. So parang bumalik yung feelings ko for him dun sa ginagawa namin. And isa na nga dun sa mga reasons kung ba't ko nasabi na parang alam mo girl, parang gusto ko na talaga itong ginagawa namin ito. Parang naghahanap ako ng reason para mas makita ko siya ng makita. So ito na nga, parang every time na magkasama kami, meron akong mga ginagawang kagagahan. Like yung TV, nung hinakot ko yung TV, iniwan ko yung remote. O di ba? Pabalik ako. Okay. Tapos yung electric fan nung kinuha ko, iniwan ko yung LEC. O di ba? Paano gagana yun kung wala LEC? Anong LEC? LEC yung umiikot. Yung blade. Yes. Okay, sige. Sorry, baka kasi electric fan mo yung walang blade. Sorry naman. Bladeless talaga ang gamit niya. Hindi kayo na rin yung LEC. Okay, sige. Tapos? Ayun. Tapos ito, yung plancha namin, kinuha ko yung plancha, pero iniwan ko yung kabayo. Tapos yung kabayo, kinalas-kalas ko pa into smaller pieces. So, sobrang, ganun siya kalala. So, pero parang yung... Para lang ma-prolong yung ginagawa ninyo. Oo, tsaka para mas may dahilan para makita ko siya, ganyan, magkasama kami and all that. Kasi nga, lulong na si Gaga sa feelings niya ulit, di ba? Pero ito na yung rurok. May one time na magkasama kami, umalis kami together, di ba? Nagpaiwan ako, parang acting ako na, sige, may naiwan ako sa taas, ganyan. Pagbalik ko, sinoli ko yung ibang mga gamit na hinakot ko na parang, kasi pakunti yung gamit. Oh my God. O tapos? Okay. Yan. Tapos may isang beses pa, dahil wala na akong masole, no? One time, pumunta siya ng CR. Tapos yung mga nakakot na niya, kinuha ko dun sa stash, tapos tinago-tago ko dun sa condo. Ganong level. Hindi pa siya nagtataka na never na-ubos. Parang Kaya bagbaridola yung condo ninyo. Parang never na-ubusan ng gamit.
ito na nga, hindi ko nga alam kung tanga lang siya na hindi niya napapansin. Pero one time, nagtanong siya, sabi niya, bakit parang hindi natatapos tong paghahakot namin? So, syempre, mega nagpanic talaga ako. Sabi ko, hello, excuse me, petit kaya ako? Ang hirap kaya magbuhat ng marami. Wow, petit? So, ayan, so sabi ko parang, hala, kaya parang nung time na yun, nung tinanong niya yun, natakot talaga ako kasi parang feeling ko, ito na yun, parang ito na yung sinasabi nung Echosera kong friend, si Jeffrey Chaucer, diba? Sabi niya, all good things must come to an end. So parang, girl, ito na, ang natitira na lang, yes. Oo, sige, tapusin mo. Ano na lang natitira? Yan din ang tanong ko yun na nga, yung natitira na lang kasi yung 2-door ref namin. O di, isip paano gagawin ko dito sa 2-door ref na to? So sa isip ko, dahil dalawa naman yung door niya, iwanan ko na kaya muna yung isa doon sa condo. Hoy, sobrang halata na yan. Hindi nakaka-break. Gusto ko lang yung tanong, okay lang naman i-share mo dito. Ba't ba kayo nag-break? Nasabi niya ba kanina? Hindi pa. Ba't kayo nag-break? Para naman mas matulungan ka namin. Wow! Di, totoo naman yun, di ba? Talaga to, no? Territory. Hindi kailangan guys. From the roots talaga. Oo. Kasi sinabi mo kanina, naunahan ka lang niya makipag-break, which means may plano ka rin makipag-break talaga. Naunahan ka lang. Oo. So, bakit? Kasi nga, 'di ba, nagkaroon ng mga lockdown and all that ganyan. So parang sobra lang kaming parang naumay sa isa't isa or parang na cabin fever kami being parang together in the condo na work from home kami parehas. Yung alam mo yun, so parang na lang kami, parang nasuya na lang kami sa isa't isa. So parang kaya ito nung naghiwalay kami tapos nagkaroon kami ng space, mas nagkaroon ako ng time to really think about things, think about our relationship, about him, ganyan. Tapos nung nakikita kami ng pakunti-kunti tapos yung sex pa yung focus. So parang kaya nahihirapan ako ngayon kung sasabihin ko ba sa kanya na I want him back and may feelings ako or should I stop na the hakutan-tutan sessions? Hoy, alam mo kasi, absence makes the relationship work. Isang factor yan. But at the same time, when people break up, yung mga studies is madalas hindi sila honest. Like, people will say, I can't do this anymore. I want to break up with you. Or I'm tired. I want to break up with you. Ganun lang. Hindi talaga nila sinasabi kung anong reason. So, kayo ba? Nag-aminan ba kayo? May closure ba na gano'n? Nag-aminan kayo sa don't get me wrong ha. Kasi parang ang sinabi niya lang kanina is parang nagsawa lang sila sa isa't isa. Parang feeling ko naman may deeper, may deeper cause. Hindi naman pwede yung nagsawa lang. Parang, yun, actually, hindi talaga kami nag-usap. Parang yun nga parang bigla na lang parang ang tagal na din namin na meron kaming dinidibdib. Alam namin na meron kaming dinidibdib sa isa't isa. Pero parang all of a sudden biglang nung nagsabi siya na parang ayaw na niya, hindi rin ako nagulat kasi yun nga parang pares na kaming may dinadala. So up until now, hindi rin kami nag-uusap every time na magkakakot kami. Yun nga kasi nga puro ganun lang yung ginagawa namin. So that's why sinasabi ko na parang I want to tell him na I love him pa rin, ganyan. Pero yung friends ko kasi sinasabi na parang I might be confusing it with the intimacy and all that. So I'm really, really confused. Yeah. You know what? What I would say is, do you want to go first? Prioritize your emotional well-being over anything. Prioritize yourself. Because it looks like you're going through a vicious cycle of like settling. Right. Kasi maraming factors yun Baka kasi talaga parang yung instant security lang na gusto mo. Na kasi kilala mo na siya mula ulo hanggang paa. So, nandyan yung sense of comfort. That will always be his advantage as your ex-partner. Pero based din naman sa kwento mo kanina, parang correct me if I'm wrong ha, pero parang hindi kayo nagkaroon ng closure. Parang one person just ended the relationship tapos nag-agree ka and then that's it. Parang hindi nyo na siya pinag-usapan after. Kasi Tama ba? Tama ba ako? Oo, wala talaga. Oo. Kaya as humans, stuck up tayo kasi gusto natin ng closure. Isa yan sa pwede mong ma-achieve actually sa sex with your ex. Pero kung... Depende. Like, say for example, nararamdaman mo na masyado ka nang emotionally invested. Pause muna and talk about it. Baka kailangan yung mag-usap.
At saka feeling ko ang bilis. Ang bilis kasi diba nag-break kayo. Ilang weeks lang ba or months before kayo nakita ulit para maghakot ng gamit? Mabilis lang din. Like, parang once na na-sold yung condo, parang, go, hakot na tayo agad, ganyan. Yeah. So, actually, totoo yun na parang baka nga kailangan namin mag-usap. Pero kasi ito pa yung thing parang syempre dahil gaga nga ako. So tinanong ko din yung friends na kung if he's seeing anyone or if bumalik ba siya sa like sa mga dating apps ganyan. Hindi rin. So parang alam mo yun, so parang nakadagdag din siya dun sa factor na naguguluhan ako na okay, so hindi pa rin siya comfortable going out and seeking other people. And ako din. So that's why it's kind of really not helping the cause din na nararamdaman ko now. I have to stop you there, Mario Kondo. Just because he's not looking for someone else or like he's into dating apps doesn't necessarily mean na he still want to be in a relationship. And this is me coming from just protecting you, ha? Kasi in the end, baka paras kayo hindi makapag-move on at magkasakitan lang kayo. Lalo na ikaw kasi ikaw ang in love eh. Truly. Gusto ko rin yung idea niya kanina na kausapin. I think that's, gusto mo medyo stress ako. Hindi, tama yun. Medyo lang pa yun? Oo, nagaganon ako dito. Hindi, tama naman yung sinabi mo kanina. At saka sobra intense na to. Tama yung kausapin mo muna siya. Because parang pangit naman kung ikaw yung magbigay ng meaning ng mga ginagawa niya without asking him. Gaya na sinabi mo kanina na parang hindi naman siya bumalik sa mga online dating camera. So baka may feelings pa siya sa akin. So feeling ko the more mo siya hindi kausapin, the more stories you build sa utak mo. So might as well kausapin mo siya para alam. At saka para magkaroon na kayo ng closure. Kasi hindi mo rin alam kung alam mo ba talaga ang real reason kung bakit kanya hiniwalayan? Sinabi niya ba kasi ganito, ganyan? Kasi parang... Wala. Hindi kasi parang hindi rin ganun yung relationship namin. Parang dahil nga 7 years siya, parang nandun na kami sa level na we understand each other emotionally. Parang ganun. So parang hindi na rin masyadong kailangan i-explain. But base sa inyong mga sinasabi, parang baka mali yun. And baka parang kailangan yata talaga namin siyang ilabas, isa-isahin, ganyan. Yeah, actually. Kasi, gets ko yung sinasabi mo na kasi matagal na, so comfortable. Meron na kayong mutual understanding. Pero kasi, isa yun sa factor na parang like, say for example, kapag nawala na yung, like say for example, naghiwalay kayo, parang lalo kang na, siya, ano kayang ginagawa niya, na alala mo yung mga happy moments, parang gusto mo ulit makipagbalikan. So, hindi siya maganda in the long run. So, kaya, i-voice out nyo kung bakit ba kayo nag-break? Ano ba yung maliliit na detail na nag-lead into breakup? Para hindi mo na, malaman mo na, hindi talaga kami compatible sa isa't isa. Panaginip lang. Ano lang to, is what do you call this? What do you call it? It's like a fantasy. Parang na-romanticize yung past. Parang gano'n. Nostalgia. Right? Parang gano'n. And I kind of felt like it was too soon. Parang siya, Mario? Parang too soon siya na nangyari agad. Yeah. Tapos pala pinagkaroon ng closure. Yeah, okay. So I think tama kayong dalawa and I think what would need to happen is I really need to talk to him. So yes, so I guess after this, i-message ko na siya and yeah, probably we'll talk it over. At least kailangan baklasin yung two-door elevator mo, di ba? Oo nga Yes, thank you so much. Sige, kausapin ko na siya. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Ay, nakalimutan ko. Baka gusto niya mag-promote ng insurance niya. Ang dami pa naman nating audience. Oy, oo nga. Tulungan natin siya. Baka pwede natin i-flash dito sa baba. Gusto mo walang insurance dyan? Baka naman. Uy, pero yung din yun bininyagan na kaagad tayo ng isang confession or ng isang story na isa yun sa mga complicated na mga pwedeng mangyari if it's too soon. Lalo na pag walang closure. Timing talaga, no? Timing. Ano ba based on your experience? Charet! Hoy, hindi. Sa totoo lang naman, I'm all for sex with an ex. As long as okay yung closure at saka malinaw. At saka gagamitin ko na itong episode na to para i-announce na sa mga naging ex ko dyan. At saka madami-dami yun na. Hindi. Okay lang talaga sa akin. Isang tawag lang. Basta magpa-swab lang. Hindi kasi okay lang sa akin. Mag-swab at saka mag-quarantine na din. Para push na talaga yun. Basta for me, Adriana, basta malinaw lang. Basta malinaw lang. At saka wala na kayong hang-ups. Okay lang naman. Oo. At saka kung gusto nyo naman dalawa. Right.
Tama Oo. ka dyan. O siya, ayun mag-proceed na na tayo sa ano. Pwede na ba? Okay lang? Okay lang. Proceed na tayo sa next caller na. Sa next caller natin na may matulungan na naman tayo. Oh, hello, friend. Hello, friend. Hi! Hello. Oh, Hello. Mrs. B. Hi, Mrs. B. Hi, Mrs. B. Hello sa inyo. Hi! How are Ang bait. you? Ano yun? May sinasabi si Philip. Sabi ko, ang bait ng boses mo naman, ang amo. Kumusta na po kayo? Mabuti naman. Naku, naiiyak ako. Wow? Huwag kang mahiya. Kami lang to. Kami lang to. Ka na, Mrs. B. Yan na nga. Medyo 55 na ako eh. Sumasali pa ako sa ganitong Okay lang usapin. yan. Walang problema. Oo. Actually, masaya kami. Masaya kami kasi first time namin magkaroon ng ganyang age na caller. Yes. Nako, sana nga. Meron kasi akong konting pinoproblema. Sana nga matulungan niyo ako bagong pagtanaw dito sa aking pinoproblema ngayon. Yes. Sige po, sige po. Ano po ba yung problema natin? Hindi, kasi ganito yun eh. 55 na ako ngayon, pero maaga ako kasing lumande. 18 pa lang Okay. ako nung mabuntis ako. Ang nakabuntis naman sa akin, si Marvin, 20 years old siya at that time. So, Okay. entonces, nabuntis ako, ay hindi naman papayag ang mga magulang ko na hindi ako papakasalan. So, naging mag-asawa kami. Dahil okay. bata, okay, so, height ng kabataan, alam mo yon, hindi naman ako sanay sa iba pang responsibilidad, bigla akong naging nanay. So marami kaming pinag-aawayan ni Marvin, marami kaming hindi pinagkakasunduan. Yes. Nag-aano kami, tawag dito, lahat ng mga maliliit na bagay, pinagtatalunan namin. Ay, oh my God, nawala Ano siya. lang? Oh, no! Nakipagtalo muna siya. Pili ko nagtatalo sila sa phone bill. Bigla siya nawala. Uy, Huy! oh my God. Actually, masaya ako kasi may 50 plus years old Oo tayong nga. caller. Yun din yung naisip ko kanina. Hala, pang ano, kahit anong edad pala talaga. Basta 18 plus lang. Oo. Kasi syempre, dapat 18 plus ka bago ka manood nito. Ang bongga. Oo. Adriana, yung Ano? natin, yung target market natin. Umaabot tayo ng... Wow! Ito na, kami, isipin mo bakit pupunta ang 50 plus years old dito? Kasi experts level. Tayo. Experts level. We're not sigaw. She's Ako, back! Ayan na, she's back. Okay. Hi! Oo, hello. Pasensya na po. Okay lang, no problem. So ayun, marami kaming pinagtatalunan, no? Ayaw niyang itaas ang toilet seat, pagka iihi siya, naglalawa ang banyo, marumi, lahat ng mga, Ayoko ng rin mga ng ganyan. oo, nakakairita, di ba? So, Yes. ang dami naming mga maliliit, hindi naman ako battered housewife, hindi naman kami nagbubugbugan ng ganyang klase. Pero mga maliliit na bagay, as basic at sino ang nasa ibabaw pagka magdudu kami, sino ang nasa ilalim, mga platong basa na tinataob niya na ayaw ko. Alam mo, yung mga maliliit na bagay na pinagkakairitahan namin, wala namang gustong magpatalo sa amin. Lahat gusto namin, pareho kaming panalo. So, Yes. at the end of the day, ayaw naman niya matulog na magkaaway kami. So, usap kami ng usap. Araw-araw kami nag-aaway. Araw-araw akong puyat sa kakausap namin. Naluloka ako. So at that time, tiniis pa namin, di ba? Dahil, bagong mag-asawa, tiniis ko pa. Siguro mga nakadalawang taon pa kami nagsama. And then talagang hindi ko kaya. So sabi ko, makikipagwalay ako, nakiusap pa mga biyenang ko, wag daw. Pagpatuloy pa daw namin, tiisin ko pa daw, ako daw ang babae, magdala ng pamilya, etc. Ay, wow. So, tiniis ko. Siyempre, old thinking ng mga parentes namin. So, Right. umabot, lahat yan nasaksihan ng anak namin, si Stella. So, si Stella habang lumalaki, nakita niya lahat, yung pag-walling ko, nagbabatuhan kami ng gamit ng tatay niya, naubos sa mga plato, baso, naubos sa mga flower vase, basta lahat pinag-aawayan namin. So, Okay. pero hindi yan ang problema ko. Ito ngayon ang problema ko.
Gusto ko lang. Ito na ngayon. Ako, nakahihiya ako. Anyway. Uy, go. Kami lang ako. Ano ba? Go lang. Sige. So, tumakbo ang buhay namin. Okay. So, in other words, naanal lang marriage namin. Okay? So, naghiwalay kami, nagkanya-kanya kaming buhay, etc., etc. Until si Stella, manganak, and nag-birthday yung unang apo namin last year. Okay? Ilang taon po si Bagets nung naghiwalay kayo? Siguro mga nasa 16 siya. Okay. 16 years old. So ngayon, 36 na si Stella ngayon eh. So anyways, so nung mag-birthday yung apo namin, ay imbitado ang papa niya, imbitado ako. So nagkita kami. Nagkita kami ni Ma. Nung magkita kami, aba, ang gwapo. Wow. Ang gwapo ni Marvin, in fairness. Syempre, hindi naman ako nagpatalo. Syempre, alam ko makikita ko siya. Nagpaganda rin ako, di ba? Eto na. Tama naman. Nako, eto na nga. So, nung magkita kami, ay, nung una, hi-hi lang, hello-hello lang. Tapos nung magtabi kami, tinanong ako, kumusta na daw ako? Ngayon daw na may asawa na si Stella, sino daw ang kasama ko? Ano daw ang mga pinagkakaabalahan ko, etc. In other words, after that, sabi niya, baka gusto mong magkape-kape tayo. O, edi syempre, sumama naman ako sa kape-kape namin, di ba? Oo. Yung kape-kape. Oo nga. Yung kape-kape, nauwi naman sa dinner. Ano pa ba naman ang kasunod ng dinner, hindi ba? So, ano ba? Hoy, pero single naman kayo both. Single naman kayo both. Oo. Ay, meron kami mga, alam mo na, di ba? Siyempre naman, nung panahong magkahiwalay kami, alam mo, nakikipag-date din ako sa iba. So, pero ito, nung Kinikilig ako dun sa story. Ako din. Parang diba? Talaga ba? After ng dinner, ay di yan na nga, nag-umpisa na nga kaming gawin yung mga dati namin ginagawa. Diba? At, siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman nyo kung ano ginagawa ng mag-asawa, di ba? Na kayo, di ba? Okay. So ginagawa namin ulit. At nag-e-enjoy ako in fairness. Pero lahat ng yan, hindi alam ni Stella. Hindi ko masabi sa kanya dahil sobrang daming sakit ng loob na dinanas ng Stella nung lahat ng nakikita niya ng pag-aaway namin ng papa niya. Throughout ng paglaki niya. So, hindi ko maamin ngayon na, Diyos ko anak, hindi mo alam, ang kadate ko, katsuktsak ko ang tatay mo. Isang araw, ito lang nakaraan last year, sabi ng tatay niya, bakit hindi tayo magburakay? Marami daw promo-promo. Ay, sumama naman din ako sa promo-promo na yan. Ang problema, that time, hindi kami nakauwi agad eh. Nagstay pa kami ng another 3 days. Okay. Parang na-lockdown eh. Bawal umuwi ng Manila, walang flight or something. So anyways, yung anak ko, si Stella nagpanik, nagpa-blatter, nawawala daw ang nanay niya. Diyos ko, kasi nga sinabi. Oo, hindi nagpaalam. Ay, bakit ako magpapaalam nga? Ninenervous nga ako. Hindi ko nga alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nakikipagkita uli ako sa tatay niya. Kasama mo yung tatay niya? Okay. Oo. So, kasi alam niya, asot pusa kami ng tatay niya eh. So anyway, so yan ngayon. Yan ngayon ang sitwasyon ko. Pero, alam mo, sa totoo lang hindi ako magpapaka-ipokrita. Masarap yung nararamdaman ko pag kasama ko ang tatay niya. Alam mo, mas naging wild pa ang sex namin. Sa totoo lang. Hiya ako sa inyo. Hoy, wag kang gano'n. Tumaway ka mo. Kasi alam niyo ba, kung saan-saan namin ginawa. Alam mo, yung pala sa Boracay, sa damuha, sa buhangin, sa batuhan, nagkasugat-sugat ang likuran ko. Pero
ang saya-saya ng nararamdaman ko ngayon. Ang Yes, siya ba problema masaya? ko, Masaya din po ba si Mr. D? Tama ba, Mr. Okay lang ba, Mr. D? Oo, masaya siya eh. Bakit ba siya hindi mag-aaya paulit-ulit? Hindi, kung siya hindi nasisiyahan, di ba? Ipokrito naman siya noon, di ba? Okay, so basically, ang problem mo, Mrs. D, is parang mo sasabihin sa anak mo na gusto mo ka-sex yung daddy niya. Feeling mo ba? Oo. Kasi, alam mo, masaya na si Stella sa setup namin na hiwalay kami, hello kami ng papa niya, natatakot siya na, alam mo yon na baka, hindi ko alam, baka naman ginajudge ko siya or praning lang ako sa sarili ko kung na iniisip ko na hindi niya matatanggap na kami uli ng tatay niya, di ba? Yes, Yeah. Ayun. Kasi Mrs. D, para sa akin ha, kasi ang akin, kapag mahal mo yung isang tao, doesn't matter how you feel, but as long as mapagkaan mo yung situation niya or like, siya yung uunahin mo. And I feel like si Stella, mahal na mahal ka niya. Oo naman, salamat. So, even though sabi mo maraming pain yung past na nag-aaway kayo, nakikita niya nag-aaway kayo, ganyan, kung kakausapin mo siya ng maayos at ipaparealize mo sa kanya na, say, for example, nag-enjoy ka lang naman, hindi pa naman kayo anything serious, di ba? Yeah. Parang gusto ko serious. Okay. Pero, I mean, like, pag gusto mo serious, Mrs. D, papaalala ko lang sa'yo na ang reason breakup mo is may mga maliliit kang bagay na hindi kayo nagkasundo. And also, dahil siguro, bata pa kayo ng mga time na yun. Pero don't jump into something na since the sex is really good, feeling mo, paganda na rin yung relasyon because those two are two different things yan. Yeah. Mrs. D, okay lang ba if gusto ko lang malaman like what makes your sex different compared dun sa mga nakadate mo rin dati? Bakit parang mukhang ngayon siya? Alam mo ba yung reason kung bakit mukhang nangingibabaw na naman si Mr. D? Kasi gets ko naman yun na parang may pinagsamahan kayo dati, 'di ba? Parang hindi naman nobody could alam mo. Okay. Sige, alam mo, kasi nung araw, hindi naman sa pinipintasan ko si Mr. D. Si Mr. D kasi nung araw, alam mo yung mabilis. Hindi pa ako wala pa akong nararamdamang saya. Tapos na siya. Aba ngayon may effort siya. Alam mo yon. So na-appreciate ko siya talaga ngayon. At saka in fairness, ang gwapo ni Mr. D ngayon. Yes, Mrs. D, and I 100% believe you na mas gwapo siya ngayon and mas exciting yung sex life niyo. But, coming from a place na nag-care lang po sa inyo, I don't think na ang tama naman. Good in sex evaluates like a good and healthy relationship because that's not the reason why you guys broke up. Hindi naman kayo nag-break dahil ang bilis niya kasi. Yeah, like what I said, may mga may mga parang siguro mga small aggressions na parang naging isang malaking problema kaya ka nag-break. So parang wag niyo pong kalimutan yun. Even if that was like years ago, parang it's valid naman kung tanungin niyo yung sarili mo. Tanungin niyo yung sarili niyo na are you willing to go through that again if ever? Because that's how many years of being apart together and I believe naman na parang maybe you guys tayo. Right. Oh, well. It is a risk. It's a huge risk. On top of you mentioning it to Stella. Parang feeling ko nga mas una niya dapat yun gawin muna bago kay Stella. Kaya you have to make sure muna if you guys are willing to go through it again, what would be the difference ngayon if ever susubukan niyo ulit? Kasi baka ma-stuck lang kayo ulit sa vicious cycle. Right. And wala naman talaga sa edad yan. Stella, kasi mapupunta din siya dun sa cycle. Actually, tama. Oo. Dapat mas nakakatakot yun if mahila mo ulit si Stella sa ganun without you evaluating kung ano ba talaga. How would you make it different this time if ever you decide na magbalikan? Right. Mrs. D, I say, enjoy the sex. Period. Don't think about the relationship. Just enjoy the sex. Yeah. Okay. Alam nyo, na-appreciate ko kayo kasi para kung naririnig kung ano ang pwedeng niisip ni Stella. So,
Naiintindihan ko. Maraming salamat. You're welcome. Nakatulong kami sa'yo. Sorry, Phil. Go. Well, happy ako for her. Na parang at 55, di ba? Ay, wala naman talaga sa edad yan. Pero, alam mo yun, nakakakilig naman din talaga, in fairness. Oo. Happy ako for you, Correct. Mrs. D, and for her. Salamat sa inyo. Sabi ko sa inyo. You're welcome po. Ingat po Bye kayo. At saka hello naman kay Mr. Kayo T. din. Makakarating. Balitaan mo kami. Nawala na talaga siya. Uy, parang nakakakilig naman yun. Alam mo mga napapanood mo sa mga movies? Parang ganon. I know. Alam mo, isang factor yata kung bakit hindi kasi makamove on. Kasi may kilig factor. Like rekindle, di ba? Rekindle. But, you know what? Tama yung mga sinabi mo kanina. Pinapakinggan kita na binibigay mong advice din kay Mrs. Lee. Kasi nga, baka mauwi lang sila sa paulit-ulit na cycle, di ba? Yun nga, hindi kaya ako rin, kasi like ako, nagkaroon din ako ng mga ex. Yun din kasi talagang edge ng mga ex sa iba. Parang you have memories together na hindi pwedeng, you can never take that away. Not unless pangit yung breakup niyo. Pero kung okay naman yung breakup niyo, yun talaga yung edge talaga nila. Kaya sometimes nako-confuse ka, di ba? Lalo na parang ang sarap ulit. Parang na-miss ko to, pero sorry. Yeah. Diba? Kaya naman parang kasi kaya nga may 30-day rule eh. Alam mo ba yung 30-day rule? 30-day rule kasi once you go through a breakup, maaalala mo bigla yung mga magagandang nangyari. For some reason, yun ang pumapasok sa isip mo na, oh my God, ito yung kaya dapat 30 days hindi ka muna makipag-usap sa nakikinig ka ba talaga ng mga ayaw? Nakikinig ako. Pero parang ang haba ng 30 days. Ay, parang sorry. Ang ikli ng 30 days. Alam mo kasi 3-month rule. Yung parang, diba? Alam ko din yung 3-month rule, pero yung stages of breakup is nasa 30 days talaga. Feeling ko especially pag ikaw yung hiniwalayan. Ako lang naman to. So, sino ba? Charot! Hoy, never ako hiniwalayan. Ako lagi nakikipag-wala. Ay, sorry! Ay, wait lang. Yung next caller natin baka nagkita na. Halika na. Chika tayo ng chika. Halika na, i-welcome na natin yung next caller natin. Baka naiinip na siya. Hello? Friend, Hello, are you there? friend. Are you there? 여보세요? 여보세요? Ay, can you hear me po? Can you hear me po? Annyeong! Hello po mga uni, opa. Hello. Sir Philip, mukha po kayong opa. Ang cute-cute po ngayon. Opa. Hello po. Hello po, Miss Adriana. Hello, Jenny. Hello, Jenny. Ilang taon ka na? 26 po. Bagay. 26 po. Yes, from Laguna. Oh, Yes. yeah. At ano yung Enchanted Kingdom, di ba? Oo, sa Santa Rosa po yun. Sa Santa Rosa po yun. Okay. Oo, sa Bignan po ako nakatira. Ay, nakakakaba po pala dito, no? Nakakakaba po pala. Kami lang to, wag ang kabahan. Tayo naman po, no? Tayo lang Ano sa po yun? YouTube community. I love it. Okay po. Ano po yun? May tanong po kayo? Ay, opo, hello po, admin assistant din po. Kung may tatanong nyo lang po, no? Ayun po. Ano po, yun po, so sabi nyo nga po kanya tayo lang naman, mag-share lang po ako. Ano kasi po, mga ma'am, recently po kasi, alam naman natin, tutuwing gabi, nagbabrowse lang po kasi ako ng Twitter. Tapos may nakita po akong famous guy dun sa OnlyFans. May alter din account kasi ako. Kayo po ba, may alter accounts din po ba kayo? Anyway wala. Po, wala ba? Kayo po, Opa. Opo, Philip, parang Hindi ko ano po. nakasagot. Jenny, ikaw yung caller dito, hindi ako. Opo, anyway po. Ito lang nga, baka kilala niyo po siya. Ito po yung username niya, Opa Doggy Style. Famous po siya ngayon dun sa OnlyFans. Syempre po, sinilip ko po kasi syempre, Opa Doggy Style yung username niya, di ba? Ayun po, kahit walang masyado pong lighting yung face niya kasi diba minsan pag yung mga videos doon, iba yung sa ibang parte ng katawan po yung lighting, di ba? So, pero
tanaw po, para pong guwapo po siya. Tsaka, Mem Chi, ka-look-alike po niya si Kim Namjoon, si RM po, yung leader ng sikat po na yung BTS. So, kahawig niya. Alam niyo naman, ARMY here. So, yun po. Nagjajakol po siya dun sa video. Tapos, syempre, nakaka-guard ka pa. Nahain mo naman. May ARMY here, tapos biglang nagjajakol. Yun nga, kasi parang diba, imagine mo si Namjoon, nakikita mo nagja-jacks, diba? So parang, di syempre nag-subscribe na po ako, no? Ang galing nga po ng performance niya, tapos ang swabe po ng boses niya, ganda ng katawan. Yun, kaya po tuwing nagki-K-drama marathon po ko gabi-gabi, afternoon, tune in na po ako agad kay Oppa Doggy Style. At syempre, di yun na nga, di gabi-gabi din po, di syempre, dahil nagja-jacks siya, di ako din, sumisirit naman din yung mga poday ko, ma'am. Di syempre, sa sobrang hot niya, alam na natin to, amoy kimchi na po yung kwarto ko every night because of Oppa Doggy Style. Ayun po. Ayun, pero ito na po kasi, so syempre dahil sa patagal ko sa panonood sa kanya, syempre natitigan ko na rin ang malala yung mga facial features niya. Tapos, medyo namumukaan ko po si Oppa Doggy Style. Kasi, ayun, Memchi, kasi naloka ako nung na-realize ko, tas tinrack-track ko, na siya yung ex-boyfriend ko nung college. As in, nag-glow up na po siya. As in, nag-iba na nag-glow up na si Kuya Mem. Kasi nga po, oo, so, hindi ko alam kung ano nangyari. Basta bigla siyang gumwapo. So, kasi dati, love ko naman siya noon. Tapos tinutulungan naman niya ako nung college sa mga projects, assignments. Pero Chucky Bells po talaga siya noon. As in, chararat. As in, sorry I mean, alam mo yung Jeje Manamit? Tapos pinuglat po yung mga pimples, bukas na bukas, open, ang lalaki po ng mga pores niya. Tapos nag-hello po talaga yung ngipin niya. Pero may love naman, kahit papaano. After mo siyang siraan. Pero may love naman. Pero diba? Pero syempre dahil college pa po noon, tas syempre pag summer, mawawala yung proximity nyo, nag-fade din yung love. So eventually, after nung first year namin magkasama, nakipag-break na rin po ako. Pero syempre ngayon dahil poging-pogi na si Oppa, tas may mga tinapay na po siya sa katawan, yun talaga. Tapos, ang sagana pa niya magbigay ng tamod sa Jack sessions niya, di ba, sa OnlyFans. Hindi mo na mukhaan yung titi niya. Hindi mo na mukhaan kasi hindi mo na... Nag-grow up din? Bakit ba? Nag-grow up po kasi. Eto, hindi, kasi po, nung first year kasi naging kami nung college, actually, siya rin yung first time ko. Pero syempre, dahil virgin first time ko nun, madilim, di ko naman tinititigan pa yung mga titi po nun, di ba? So, medyo... Diba? Tapos syempre ngayon, may kita mo sa video, may nagja-jacks, diba? Tapos ang daming tamod. So yun po. Yun, upon seeing, na-confuse na rin ako sa mga feelings ko. Yun, so I tried to reach out. Pero wala po masyadong way kasi makausap sa privately. So sumali po ako dun sa Doggy Stylers. Parang fandom po niya. Tapos, may mga merch siya at binili ko siya. Binili ko siya yung t-shirts niya, yung poster, standee, may pamay-pay, may light stick, at may panty at dildo po binibenta. So, ang lakas maka-K-pop. Pero sige, pinatus po natin, no? Tapos president ako sa mga virtual fan meetings. Ganon. Yun nga lang po, may isang creature siya. Siya po yung president nung Doggy Stylers po. Tapos siya po yung humaharang. Intribitida medyo Tapos mema po. So hindi niya ako hinahayaang maka-interact kay Oppa Doggy Style. Dahil masyado raw po akong papansin. Pero yun, adya tayo fighting, diba? Yun po. So eventually po, nagbunga naman po lahat ng gastos ko, no? Tapos napansin ako ni Oppa at eventually nakahanap po ako ng paraan para makausap si Oppa. Na kaming dalawa lang. So after po ng chat-chat, catch-up online, nag-decide na kami na mag-meet kami sa isang Korean resto po na pinagtatrabahuan niya. Ano po to, mga 5 months or 6 months ago po. So, yun. So, nagkita kami dun sa resto, nag-order kami syempre nung samgyup. So, habang umuusok po yung mga piniprito naming samgyup sa table, nagkwento siya about his success, yung looks niya, yung love life. Tapos, sad pala siya kasi apparently, niloko daw siya ng recent niyang jowa. As in, naiyak siya. Biglang all of a sudden, ang comfortable namin. Oo. Tapos,
ang lakas nga maka-K-drama nun kasi parang nung naiyak siya, tapos pinunasan ko pa yung luha niya. Tapos patingin ko sa akin. May mga ganun pa. Tapos parang, yun. Tapos eventually, syempre, nag-kiss kami. Tapos, after nun, nagma kami. Oo. Tapos, medyo, syempre, dahil kami lang, tapos doon kami sa sulok, sa ilalim ng stove, na parang yung ilalim ng stove ng Samgyup, medyo binoda ko siya. Tapos yun, pero after nun, tinapos namin agad yung Only Samgyup, umuwi kami. Tapos yun, edi may nangyari, kanks galore na. Tapos simula po nun, lagi na akong either bumibisita ako sa kanya or nag-check-in kami, tas or pupunta siya sa akin. Tas yun, sex galore kami. Wait, ayun, masaya naman po. Alam niya, Jenny? Naalin po? Niya? Na ikaw alam yung po niya ex mo siya? Opo naman po. So opo naman, ba't hindi naman po nagbago itsura ko? Paano naman nag-glow up? Saka po 22 years ago lang po. Siyempre sa kaka-message ko. Perspective mo eh. I think naman po kasi. Subscribe ka. Opo, yung nag-reach out nga po kung maharang yung president, hanggang sa na-PM ko nga siya, sinabi ko na ako ito, naalala mo, 6 years ago, ganyan, nung college tayo and all. Okay. Siyempre, pakul siya nung una, tapos hanggang sa nag-reach out at nag-catch up na po kami. Ayun, so, pero, parang din po yung mga kaninang callers, yung parang, nagsisex kami, tapos masarap naman, pero parang, hindi mo alam kung ano na ba, sex na lang ba ito? Parang gano'n, no? Kasi parang, all of a sudden, dahil, syempre, na-attach na uli ako sa kanya, medyo nagkaka-feelings na naman po ako. So, so wala pa rin siyang binabanggit kung gusto niya makipagbalikan kami. Kasi tuwing nag-open up naman ako, iba niya yung topic, either magsasayaw siya ng Boy With Love ng BTS, tas nahuhubad siya. As in, ganun lang siya. Ito, syempre, hindi ko tuloy maklin na isa akong non-showbiz girlfriend, di ba mga memchi? So, yun non-showbiz girlfriend. I love it. Diba? Syempre, sikat na siya, dami niyang fans, no? So, nag-worry din ako na baka, I don't know, sa sobrang dami niyang fans, baka hindi lang ako yung kinakasta niya or baka maraming nag-reach out sa kanya, tapos, naipag-meet siya sila sa restaurant, tapos may mga ginagawa din sila. So, ako lang po talaga, gusto ko lang po sana, yun, ako na lang ulit. Yung parang ganun po. So ina-acknowledge mo ba yung fact na parang one-sided lang? Kasi, clear ba siya sa'yo? Kasi parang for me, parang one-sided lang siya. What do you mean po? Na siya lang po yung may gusto sa akin? Hindi, baliktad. Ano ka? Ano po? Ikaw? Naalin po? Ikaw yung may gusto sa kanya. Tapos siya wala siya. Pero pero nakipag-meet naman siya sa akin, tas sobra naman siya mag-give. But, Jenny, the fact that you're thinking that he's also meeting other girls or other people na baka dinidate din niya sa Samgyup, yun na nga, give na yun na parang, hindi ka ba nagtaka kung bakit kanya minit? And also, sasabihin ko lang, yung sinasabi mong territory na nag-iisip ka, na baka, nag-iisip ka, baka meron siyang date, baka meron siyang ganyan, territory yun ng ganong klaseng industry. Actually, kasama sa kanila yon. Yeah. At saka, ba't ka naman wala ka naman karapatan na i-stop siya kasi hindi mo naman siya boyfriend, ex mo na nga siya, di ba? At saka hindi ibig sabihin na nakipag-sangyup siya sa'yo, may feelings na kaagad siya sa'yo. Ano po? Galit na galit ka! Ano? I feel attacked. Ay, Jenny, lahat ng ibabato namin dito ay para sa'yo, actually. Sorry kung na-stress kami, Okay lang naman po. I mean, may valid naman po yung sinabi nyo na the fact na iniisip ko to ay baka kasi nagda-doubt ako. Kasi wala nga po siyang assurance sa binibigay. Pero alam nyo po yung feeling na pag magkasama kayo, as in nakafocus siya sa'yo. As in, bibigay niya sa'yo lahat. Tapos feeling mo, dun sa moment na yon, ikaw lang talaga. Tapos may mga promises naman po may mga dreams ng going somewhere. May pupuntahan kami sa Feb 2022 if ever. Yung may mga ganung plano. So, parang meron, pero wala lang label. So, ang gusto ko po tanongin, anong pwede kong gawin? Kailangan ko na ba siyang tanungin talaga by hook or by crook?
Ano po ba? Paano ko maa-assure din na, kasi mukhang meron naman po siyang promise na maging kami. Kasi may pinagdaanan, may pinanggalingan naman kami, di ba? So, kailangan ko lang ng assurance. Galing na rin sa'yo, Jenny. Parang, mukhang, lahat yan hindi ka certain eh. Hindi ka sure. Hindi ka sure. So, the only way to find out is for you to talk to him and like ask him if anong meron sa atin. Yeah. At saka nasabi ko na rin sa previous episode namin, kung nanood ka, Char, feelings are not facts. Diba? Sinabi ko diba dati na feelings are not facts. Kung ano yung nararamdaman mo, it doesn't mean na yun talaga yun. Kasi ikaw lang naman yun eh. At saka, wait lang, sino ba nakipag-break dati, ikaw? Opo. Okay. Ako po. Kasi hindi po dahil sa pangit pa siya noon ha. Pero dahil lang. Pero proximity eh. As in, nagka-summer, di na kami nakikita. So, parang pa yung point? Bata pa naman kami noon. So, iniisip ko, baka hindi lang tama yung timing noon. Tas ngayon, binigyan uli kami ng chance to meet again. Diba? Tapos feeling ko naman, I understand kung minsan nagloloko siya, pero feeling ko naman the fact na nag-reach out siya uli sa akin, baka siya din naisip niya na baka time na uli para itry namin. So, ang hinihingi ko po sa inyo is, what if, yun nga, paano, kasi lagi ako didistract kapag I want to talk about it eh. Meron bang way na i-confront siya or something? Okay. Or to assure na maging kami? Hindi ko po alam. Go. Ikaw, Adriana. Well, merong way. Pero ang only way is for you to voice out that I want to talk to you, period. I want to talk to you, ano bang meron sa atin, reassess yourself. You always have to be self-aware. Both parties should be. It doesn't necessarily mean that you guys are having great sex, na meron kayong plano by February to go somewhere. Doesn't necessarily mean na gusto niya ng relationship with you. It could be like a friends with benefits kind of situation. And there's nothing wrong with it as long as you guys are on the same page. Tama yun. At saka din naman, parang kahit naman ikaw siguro, Jenny, hindi sa judge kita, pero I mean, you also have to, assess yourself na do you really want a relationship with this guy? Or kasi ang dami baka na-influence ka na yun. Number one, kamukha niya yung idol mo. Pangalawa, napapanood mo, nagmamasturbate ka sa kanya kahit hindi mo pa alam na siya yun. So baka yun yung mga little things na nag-add up lang. Tapos all of a sudden, you like this guy so much to the point na you kinda feel like you want to be in a relationship with him. But you also have to realize na that's another story na kailangan mo ring paghandaan. Like bilang ganun yung work niya, kaya mo ba siyang tanggapin na ganun yung work niya? Kaya mo ba siyang, I mean, wala namang masama doon, pero ikaw, personally, kaya mo ba yun to be in a relationship pag ganun? Right. Diba? Ito, ikaw na rin may sabi kanina na based din sa nature ng work niya, alam mo na parang may maraming nagme-message sa kanya, ang daming gustong maikama siya, ganun. So, ang dami, sorry ka. Galing. Kaya ba? Akala ko yun. Intense po kayo, opa. Kaya pala Jenny yung pangalan niya. Bakit po? Alam mo, sa totoo lang. Kasi yung Yung sa kabilang group. Yes! How you like that? Mga ganyan. Sige po, pag-iisipan ko, pero yun nga po, mga opa at nuni, kasi ang sarap talaga eh. Alam mo, yun naman yung plano ko talaga eh, mag-sex lang kami, pero iba naghalo-halo na lahat ng feelings. So yun, yun po yung hindi ko maiwan. Human nature actually, kapag may intimacy talaga na involved, lalo na may history pa kayo. Pag intimacy and history combined, medyo delix yun, di ba? Yeah. Medyo nakakatakot yung pinupuntahan yung ginagawa mo. But I'm amazed that you're brave, but be brave enough to talk to him. Sige po. Ang ganda po nun, be brave to talk to him. Sige po, pag-iisipan ko. Sige po, salamat po, Opa Philip. Alright. Thank you so much. Thank you, Jenny. Kamsamida. Sige, bakit? Mag-favorite heart ka. Opa. Ayun. Uy, ang ganda na. Uy! Ang taas na energy niya, kinaya mo. Kanina kapag kayo nag-kiss sa buhay. Hindi pa.
Hindi, parang habang nagkwento siya, parang naiinggit ako ng konti kasi hindi lahat ng fantasy mo or hindi lahat ng ano mo, pwede mong... Nagkakatotoo. I gets naman. Di ba? Hindi, parang gusto ko rin sabihin sa kanya kanina, kaso ano lang, baka mas malito siya is, parang ang ganda na kasi ng situation niya na parang parang best of both worlds na idol niya yung ano na yun. Ano tawag doon? Alter na yun. Wow, be sure. Wow! But at the same time, natitikman niya. Hindi lagi nangyayari yun na. So, akin lang, parang huwag mo nang basagin yung trip. Parang ang ganda na ng situation. Pero kung ikaw, kung willing ka naman i-take ang risk and take it there. Hindi ko alam na may fans club din. Hindi ko alam na may fan meet din pala yung mga gano'n na. Bakit familiar ka? Hindi, alam ko na may mga gano'n. Ano ka ba? Ba't hoy! At saka sa mga panahong, wait lang, hindi ako nag-lag. Hindi! Erase. Nag-lag ka ba? Char! Ayoko na pag-usapan! Hindi, ang lala na hindi ko alam ng mga palahit sticks. Hayaan mo na. Kalimutan na natin yung mga pinag-uusapan natin. Magpupunta tayo. In fairness naman, nakatulong naman tayo kay Ate Jenny. Okay, game. In fairness. Sa next caller na tayo. Oo, next caller na tayo. Hello, friend. Are you there? Hello, friend. Hello? Hi! Naririnig ako? Malinaw yung signal ko. Yes po. Yes po, Oo, Mary. malinaw. Sorry ha, parang okay yung araw ko today, pero parang medyo napipikon ako. Naluloka ako, napakinggan ko yung... Sorry, wait. Nanginginig ako. Yung caller nyo kanina, yung Jenny. Bakit? Kasi kung di ako nagkakamali, yung ikwento ko sa inyo, siya yung punot dulo ng problemang ikukonsulta ko talaga. Grabe, liit ng mundo talaga ng babaeng yan hanggang dito sinusundan ako sa show nyo, nakakabuisit. Malay! Kilala ko si Jenny. Ikaw yung fans club. Anyway, ayan. Mary na lang yung ginamit kong pangalan para at least nakakabanayad. Sorry Philip, Adriana, sa mga viewers nyo. Okay lang. Wait, medyo na-tense ako kasi parang... Jenny? Oo, mamaya ikikwento ko sa inyo. Medyo na-tense lang talaga ako kasi parang kanina, okay naman ako whole day. Pagising ko, parang desidido ako na sige, tatawag na ako today, ganyan. Meron akong i-share na story, ganyan. Tapos yun yung maaabutan ko while, alam mo yon parang nakaka-bad trip lang. Okay. Wait, kalma ka lang. Ayaw naman namin na malungkot yung mga caller namin na pumapasok dito. May pasensya na kasi kanina nakita ko parang taas na energy nyo, you guys are enjoying, ganyan. Sorry, pero I believe it's the right time, perfect time for me also para ilabas yung pakiramdam na to. Especially now, we are all very vulnerable because of what is happening to the world, ganyan. Yes. Hindi ko lang I matake. agree with you, Mary. Sige, kwento mo sa amin. Paano ka ba namin papakinggan? Oo, kasi Adriana at Philip, ganito, meron akong, dati nag-work ako sa isang Korean restaurant. Tapos, meron akong naka-work dun sa Korean resto na pinapasukan ko. Grabe, Philip, Adriana, Day. Ang sipag niya. Maasikaso siya sa mga customers. Tsaka laging on time kung pumasok ha. Parang, alam mo yun, pwede na nga siyang maging pa-manager position na siya sa galing niya. Tapos ending, may itsura naman ng very, very light. Pero hindi talaga yung parang pag nakita mo parang, shit, this is it. Eto na yun, gano'n. Okay, gets. Pero may dating. Alam mo yun yung, konting ligo lang yan. Pero, ganyan. Tapos, unti-unti, syempre, ako, bilang may pagkarupok nga tayo, naging friend ko siya. Okay. Nag-start yung friendship noong time na sinabi niya sa akin yung mga insecurities niya. Kasi yun daw yung reason kung bakit siya hiniwalayan nung ex niya before. So parang ako yung naging crying shoulders. Di ba? Okay. I'm sure gets nyo na kapag nangyari sa'yo na parang minsan kahit ayaw mong makinig, pero bilang you still have the kindness, di ba, sa heart mo, parang kahit wala ka namang pakialam, di ba, wala ka namang ibang gagawin. Kung hindi, magbigay ng payo, i-comfort yung tao. Tapos, tinulungan ko siya. Kasi siya parang lagi siyang sinasabihan na nauuna yung ipin mo, na ang payat mo, na ang jeje mo manamit, ganyan. So, ginawa ko, talagang yung pag-glow niya from skincare, ganyan, dental care, body care, sa fashion niya, hanggang yung, hindi na lang dun yung care na naramdaman ko, guys. Parang, pati yung heart ko, nag-care na sa kanya.
Tapos, sorry, naiiyak ako kasi pag Ako na naaalala. naiiyak ako sa'yo, but I'm amazed. Sorry, kasi parang nag-thank you siya sa akin nung time na unti-unti nangyayari yon kasi parang hindi niya in-expect, diba? Nagpasalamat siya. Tapos, nung time, alam mo yung feeling na para kayong may fireworks sa likod, ang lakas maka-K-drama, parang ang lakas crash landing nung eksena naman na nafe-feel ko nung time na yun kasi hindi na lang yung tingin namin yung malagkit sa isa't isa kasi unti-unti, kinis niya ako. Tapos after noon, di ba syempre as a Becky, di ba, parang pagka ganun, may saying na pag hindi ka ikikiss ng guy, kung wala siyang love or feelings for you, kumbaga, di ba, hanggang doon ka lang sa lower part, di ba, hanggang sa choops to go ka lang, ganyan. Tapos nag-sex kami, tapos eventually, naging magjowa kami, nagkaroon ng confirmation na naging magjowa kami. Okay. And then, di ba, dahil nga from the skincare, ganyan, ang laki nung naging pagbabago niya, sumarap. As in yung sarap talaga na parang makikita nyo sa TikTok, yung pag dating chapluk-chaplukan, tapos biglang ganda, fresh na, ganyan. Okay. Lumaki yung katawan, gumwapo. Yun nga, naging kaibigan niya si Kim Namjoon ng BTS. Tapos sa store namin, naluloka kami kasi ang dami nang pumupunta na nagpapapicture sa kanya ng mga customers. Pandagdag kita. Kaya nung time na yun, another suggestion ko sa kanya, I think, pwede mong gamitin yan kasi parang malakas ngayon yung kitaan online, mga influencers, ganyan. Pero iba yung path para sa'yo, mag-OnlyFans account ka na lang. Yung ginawa naming username, yung Opa Doggy Style. Nagustuhan niya yung idea kasi nag-boom eh. Daming subscribers, tapos nag-start din na, nagpalagay na kami ng mga merch, t-shirt, poster, standee pa, may highlight. Ikaw pala yung may responsibilidad nun, parang gano'n. Yes! Ako nga, kaya ako nang gagalaiti kanina kasi parang ikaw ang nagtanim, iba ang kakain kasi nga talande, 'di ba? May kaharutan ng ibang mga naman, di ko nilalahat yung mga panay, pero yung iba, 'di ba, dapat alam yung limitasyon kung hanggang saan lang yung pagiging panay, 'di ba? Okay, tapos wait lang, after no gumawa ng merch and everything, ano na? Ayun, nagkaroon na ng mga pa-fan-meet, ganyan. Ito na nga yung problema, nairita ko kasi yung babaeng Doggy Styler, yun yung name kasi nung may isang babae dun sa Doggy Styler, yun yung name ng fandom na minamanage ko. Pinapakyaw niya lahat ng merch. Tapos kapag may fan meet, nambabalya talaga siya ng mga ibang fans kapag fan meeting. Parang, nanay ka? Guardian, bouncer, marshal ka ba? Meron kaming mga ganong pa-marshal, pero nakiki-marshal ka din. Tandaan mo, fanny ka lang din. Hindi porke binili mo. Diba? Hindi porke binili mo yung mga merch ng pinakyaw mo. Lahat ng dildo, ewan ko saan mo ginagamit. Sa lahat ng butas mo sa ganyan. Oo, parang bida-bida ka na. At yun. So, anong nangyari? Ito na yung medyo... Yes. Hello. Hello, kasi, di ba gano'n? Ewan ko, yung emotion ko ngayon, nalalamig yung kamay ko, nanggigigil ako. Yun, alam mo yung feeling na ganyan dito. Kasi, pumasok yung eksena na yun muna, di ba? Tapos, after 2 years, nung sikat na si Opa Doggy Styler, hindi na ako masyadong nai-involve dun sa mga activities niya. Tapos soon, Adrian, tsaka Philip, pero kayo ba nito? Nakipag-break na siya sa akin that time. Ito na nga. Pero sorry to hear that, but anyway. Pero meron pa rin yung mga sex, ganyan. Kaya ang hirap mag-move on. Kasi kapag tinatanong ko siya kung ano ba talaga kami, kung ano yung gusto niyang mangyari sa amin, iibahin niya yung topic, magpe-perform siya ng Dynamite, tapos maghuhubad siya. Sino ba naman ang hindi ma-attract sa ganun? Totoo, sinasayaw-sayawan ka na ng Dynamite. Diba, pag sa pag-ibig, wala namang tama o mali. Na-imagine mo, ano ba tayo? Tapos gaganon siya. Totoo. Di ang ending, correct. At saka, baka minsan ka na rin sinayawan, Philip, kasali ka ba dun sa altar namin? Baka awayin mo ako? Baka mapagbuntungan mo ako? Wala po akong kinalaman dyan. Ayan, mabuti ng ganyang malinaw tayo. Hindi, chika lang. Pero eto na, bukod pa doon, kung tama yung hinala ko, yung nakakairitang paninga na sobrang clingy na color nyo kanina, kiniklaim na ex daw siya at mas may karapatan daw siya. Stop me ha, tigilan niya ako ha. Tandaan nyo,
she had me at his best and I had him at his worst, diba? Parang lakas makabaya Alonso. Kasi parang narinig ko may pa-eksena siyang, ako na lang ulit. Di ako papakabog sa kanya, no? Nakita ko lahat ng potential sa kanya. Ginawa ko siyang online superstar sa OnlyFans. Ako dapat yung maging jowa at balikan. Diba, Adriana, Philip? Ewan ko, sorry, pinipigilan ko maging bad yung mga lumalabas sa bibig ko. Pero saan ka naman nakakita? Paano mo mamahalin at saka paano mo bibigyan ng importansya yung ganong klaseng bibig? Ang sarap pagmumugi ng holy water. Wait lang, Phil, wait lang. Tumatawag si Direk June. Okay. Sige. Sorry, Mary, mabilis lang. Wait lang. Sige lang. Hello, Direk. Okay po. Nagkikigil ako. Thank you pa rin. Bakit? Papasok. Nako! Yoboseo? Hello? Mawalang galang na po. Sorry po talaga. Kailangan ko lang po uling bumalik. Sorry po talaga, Opa. Miss Adriana. Mawalang galang na po dyan kay Doggy Styler, Ma'am Sir President. Hindi kaya po kayo yung rason kung bakit hindi kami makapagbalikan ni Opa. Ngayon ko lang po kasi na-realize kaya pala nilalayo nyo ako kay Opa kasi ikaw pala yung ex na sinasabi niya na sinisiraan, nasabi mo sisirain mo daw yung career niya pag iniwan mo siya. Bakit hindi mo na lang siya pakawalan? Kami yung destined for each other. Doggy Nakita Styler, nyo kung gano'ng kabastos. Sorry nakita nyo kung gano'ng kabastos. Diba, kanina, nung tumawag ka kanina, hindi ako sumisingit. Oras ko para humingi ng advice dito sa programa nila. Ngayon, tumatawag ka ulit. Alam mo, first time ko nakakita na parang oras na ng bagong caller dito para humingi ng advice. Tapos ikaw, na papapel ka, hindi ka lang papapel dun sa OnlyFans. Hanggang dito, papapel ka talaga. Nakailang minutes na po kayo, baka pwede na po ulit akong bumalik para explain dapat nga itinulog mo na lang Dapat itinulog mo na lang. na po siya. Utang na loob po, dapat itinulog mo na lang kasi una sa lahat, wala kang karapatan. Dahil kumbaga sa negosyo, wala kang ipinundar at wala kang pinuhunan. Jenny, Yobo. May utang na loob lang po siya sa inyo, pero hindi ibig sabihin. Iniwan mo, Jenny, di ba? Tandaan mo, dahil nga pangit na pangit ka. At magkakabalik na po kami. At salamat po. Sinantot ka lang, balikan agad. Gusto ko lang din magpasalamat sa inyo, Doggy Styler, Ma'am Sir President. Kasi po, dahil sa inyo, naudlot kami before pero pinaayos nyo siya. So stepping stone lang po kayo, inayos nyo po. At salamat po sa pag-alaga at pag-ayos sa kanya para po maging handa na po kami forever. Alam mo, masyado kang magaling. Hanggang dito sa programa, may pa-sympathy votes ka. Ano po, Pinoy Big Brother, para hindi ka makakuha ng 2 points? Wait lang. At saka congratulations sa show ninyo. Hindi. Guys, kalma. Kasi, wait lang. Sorry, napapayosi ako dito. Sorry po. Okay, Masama po sa katawan ng paninigarilyo. Pati ako pinapakialaman mo. Ang lakas mong makayobo talaga, no? Jenny, in fairness naman, oras din ni Mary to. So, thanks, Sorry po, Opa. Sorry po. Relax kayo kasi hindi tayo magkakaintindihan kung sabay kayo nagsasalita. Sorry po, Adriana. Okay, sige. Sorry din po. Nadala lang po. Okay. At tapusin mo muna, Mary, yung sinasabi mo bago kita i-cut kanina. Ang huling sinabi ni Mary, if I'm not mistaken, is parang siya yung kung ako ba dapat po yung papalikan? Kasi po ako po yung dahilan. Parang naging ganun po siya. Okay. Pero you know what? Sige, ikaw muna, Phil. Sorry. Parang hindi. Sige. Not to sound super righteous. Pero parang, gets ko naman na may galit kayo sa isa't isa. Valid naman yun. Para hindi naman sa may karapatan. Pero nag-gets ko kung saan nanggagaling yung galit. Pero parang come to think of it, parang pinag-aawayan niyo yung isang person na walang interest na makipagrelasyon with any of you guys. Kasi po, sinabi po sa akin mismo ni Opa po na hindi niya type si Jenny. At saka according din kay Opa, nilasing daw po siya ni Jenny. At malamang baka nga nilagyan pa ng gayuma yung ala kaya napilitang makipag-sex yan si Opa kay Jenny. Kasi di ba, sige po, if you were in the shoes of the guy po, parang ang dating, kung dati, nung hindi pa ako maid, kung sino ako ngayon na marami nagpa-picture ganyan, parang 'di ba, iniwalayan mo ko because of time dahil lang nagbakasyon, tapos ngayon nung sumarap ako at naging fanola ka nung altar at ng OnlyFans ko, parang habol na habol ka
baka nga sinex ka lang para at least paghigantihan ka. Hindi mo ba naisip yun, di ba? Oh. Okay. Pwede na po ba ako sumagot? Oo, sige. Oh, Anong sige, masasabi go. mo Pero doon, hindi Jenny? kasi, hindi naman niya sinabi sa akin yun. Sabi niya ako yung yobo niya. Ako yung darling niya. Ako yung honey niya. Tapos ilang months na rin naman namin itong ginagawa. Hindi lang final yung labels namin. Pero sinabi nga niya na okay naman kami. Na may possibilities kami together. Bakit naman niya sasabihin? Hindi kaya invento niyo lang po yun na hindi, ginayuma ko lang siya. Tsaka meron kaming getaway sa February 14, 2022. Ay, ako Okay. tumigil. Yung yobo, yun din yung tawag sa akin ni Opa. Tapos, ako yung unang tinawag na yobo. Hindi ko alam, baka yung sayo, may B, yobo ata yung sayo kasi ang baboy ng bibig mo. Hoy, wait lang. Guys. Medyo I feel attack po uli. Hindi, kasi hindi ko na alam yung nararamdaman ko ngayon. Kasi syempre parang feeling ko, tumawag ako para makakuha ng advice dito sa programa. Tapos biglang andating, eksenahan mo, parang andating pa. Kung gusto mo palang mag-usap tayong dalawa, ba't hindi ako yung diretsyon tinawagan mo? Total, alam mo naman ako yung presidente ng ng OnlyFans na yan. Tsaka yung sinasabi mong Feb 14, 2022, matagal na rin plano namin yan. Dahil yun nga yung promise niya sa akin na romantic getaway ni Opa. Tapos, kung hindi ako nagkakamali, parang dadalhin niya ako sa Saan? Sa Jeju Island? Sa Jeju Island, yes. Oo. Oh my God, you guys. Alam mo, pinapakinggan ko both sides But, alam mo, gusto ko lang sabihin kasi parang may somewhere between the lines na blur di ba? Do you agree with me, Phil? Na like, say, sinabi niya ganito, sinabi ko ganyan. Parehas siya ng promise. Yeah. He is, to me, and this is for me lang, he's kind of like lying to the both of you. Actually, at saka feeling ko, kaya nga Yeah. Kaya nga. OnlyFans, kasi OnlyFans lang talaga kayong dalawa. Hindi, ang pinakaiba kasi ako yung nag-build noon. Ako yung president noon. I get you, Mary. And painful talaga yan. But at the end of the day, is it really worth it na pag-awayan yung guy na ganyan? Like say, for example, sinabi niya, pupunta tayo sa ganito. Ako din, pupunta rin ako sa ganito. So, dalawa kayo? Oo, hindi. Kasi ang akin lang is, I mean, evident naman sa nangyayari ngayon na parang, hindi nyo ba nakikita na parang siya yung may dahilan nito? Gets nyo yun? Bakit nyo ina-attack yung isa't isa? Pare-pareho lang naman kayong pinapangakuan ng. Tapos, aside from that, meron pa kayong mga. Sorry, go, Adriana. Tama ka. I was agreeing lang with you. Oo, at saka parang ang lugi nyo namang dalawa. Kasi yun nga, like what I said, kung interesado talaga siya makipag-relationship sa any of you two, ginawa niya na yun. Hindi nga, di ba, nakipag-break siya kay Mary. Tapos si Jenny, sabi niya rin na pag tinatanong niya kung ano ba talaga tayo or kung ano bang pwede maging tayo, sinasayawan lang kayo. So, clearly, this guy is not interested. And I'm sorry if you spent so much for that guy's like new look. Pero, in fairness din naman, kung magbibigay ka, huwag ka humingi ng kapalit. Parang also invested your emotional something, di ba? Oo, Mary. Hindi, sorry Mary ha, huwag kang magalit. Kasi hindi ka namin pinipersonal kasi hindi ka rin naman namin kilala, pati si Jenny. Pero yun na yung nakikita ko na ba't kayo dalawa nagbubulyawan kayo. Tapos yung isang guy, parang he gets away with everything. And he doesn't care. Mary, Ma'am Sir President, yobo talaga tawag niya sa'yo? Ano yung yobo? Ako din eh. Honey po, mga ganon. Honey. Darling Jabin, po or honey po sa Korean. Totoo ba, Mary? Yun ba talaga yung tawag niya sa'yo? Kasi sabi niya, yun lang din yung sabi niya sa akin. Yun yung tawag niya sa akin. Kasi pinapakinggan ko yung sinasabi ni Adriana at saka ni Philip. Pero ako, parang pinangahawakan ko lang yung in-advise din sa akin ng kaibigan ko na never hurt a person whose only intention was to see you happy. Wala naman akong hinangad, kundi, 'di ba, na maging okay siya, na nananahimik ako dati, tapos ikaw yung kakausapin niya para mag-share na nung naging kayo, naging kami, ganyan. So, parang medyo parang na-fragile ako at saka nasapul ako dun sa sinabi na
kung worth fighting ba yung lalaking yun. Kasi, sabi ko nga, di ba, lahat tayo we're very vulnerable because of what is happening, di ba? Siguro ganun lang din, dala lang din yun ng galit, tsaka ng emotions. Pero, tama naman, di ba, na ang pangit na marami pang makakarinig, yung mga kaibigan ko din nakikinig dito, na ganito yung nangyayari para dun sa guys. So parang nakikita ko yung sinasabi pa ulit-ulit na love yourself, self-worth, ganyan. The fact na parang after 2 years na mayagpag siya, nilayuan naman niya ako at hindi na siya umukit, hanggang sex na lang yung ginagawa, I believe it's about time to move on and to let go. Pero it's not easy. Yeah. Mahirap Gets naman. Mahirap siyang gawin agad-agad. Gets naman kasi nag-invest ka ng time and hindi ibig sabihin na dahil nag-invest ako ng money, ng time, parang gusto kong makuha at saka bawiin yun. Iba yun iba yung emotional na investment. Na naging investment din niya sa akin. So siguro sa aming dalawa ni Jenny dito, hindi naman siguro kami may kasalanan. Kami lang yung nagtatagpo kasi kami yung magkaharap. Pero sa totoo lang, yung galit ko ngayon, nagagalit ako doon kay Opa. Sorry din, Mary. Sorry din. Gusto ko din mag-sorry ngayon, narinig ko na yung side mo. Ako din kasi gusto ko lang naman talaga malaman yung kung ano na ba yung status namin ni Opa. Hindi ko naman din inakala na sobrang nang may nasasaktan pa siya ng ibang tao na tulad mo na maraming ininvest sa kanya. Pero ngayong yung advice sa akin kanina ni Opa Philip tsaka ni Adriana na kausapin siya, parang ngayon narinig kita at parang nagiging malinaw somehow kung ano nga ba yung status namin kasi meron siyang ibang tao na tulad mo na niyoyobo din niya. And baka may iba pa. Sabi nga nila baka nga din may iba pa bukod sa ating dalawa. Siguro nga kasi tama naman yun. Mali din siguro na inopen natin yun kasi siguro masyado siya na-overwhelmed dun sa attention na nakuha niya. Hindi naman natin masisisi pero I'm sorry din kung may mga nasabi ako mga masakit na salita sa'yo pero hindi ko inakala na sa ganitong klase pa tayo magkakaroon ng parang pag-okay. And I'm happy for you guys. Yeah. I was about to say that Ay, ikaw muna. Hindi, I was about to say kanina na you guys, parang hindi naman required na maging friends kayong dalawa, but all it takes for you to realize that this guy is an asshole. And you don't deserve that kind of treatment. Yeah. Lalo na grabe yung puso nyo pagdating sa love. Tama po kayo. Tama din sinabi ni Mary kanina na medyo mahirap nga mag-move on. Totoo naman, especially if sobrang, alam mo yon, sobrang mahal mo yung tao. Yeah. Pero at least ngayon, siguro the best thing that happened tonight was that you saw each other's perspective of this guy. Iba-iba kayo ng narinig, iba-iba kayo ng kwento na narinig from this person, but one common denominator is that this person clearly, he doesn't care about you guys. And is only thinking about himself. Pero ang tama si Mary, ang hirap lang tanggapin yung idea na yun. I mean, pwede naman, sinasabi mo yan sa mga kaibigan mo na mukha kang tanga sa ibang tao, pero pag nangyari na sa'yo, no? Tapos kapag moments naman na magkasama kayo, feeling mo importante ka, nakakatanga lang po kasi talaga syempre, minsan. ganun naman ata, diba? Pag kasama mo yung tao, wala siyang ibang ipapakita sa'yo, kundi you're special. Pero, yun, siguro I think ito na yung wake-up call for me, for you, na if you're enjoying yung natatamasa mo dyan sa pagiging OnlyFans mo, parang hanggang kailan yan, lalo na hindi ka marunong mag-look back dun sa mga taong nandyan na genuine yung naging care sa'yo. So, gusto ko mag-thank you kay Adriana at kay Philip kasi ako din po, kansamida. Though may mga friends naman na nagbibigay ng advice, pero yung iba siguro, no, kaya yung kapag sinampal ka talaga nang nakaharap mo na yung pinagdududahan mo. Kapag nakausap mo yung pinagdududahan mo, kasi parang mas nabibigyan ng linaw kaysa yung ikaw lang yung napaparanoid dun sa mga bagay na
walang sagot sa mga naging questions mo in mind. Thank you, Jenny and Mary, kasi sobrang brave nyo para mag-open up ng ganito kalaking sitwasyon dito sa show natin. Thank you din po at pasensya na rin po kung nadala po kami. Sorry po kung medyo po kami. Pasensya na po. Pero thank you po and salamat, more powers po sa show ninyo. Noong una natatakot ako tumawag. Thank you, Jenny. Salamat po. Sana okay kayo. Aja, fighting, finger heart po. Salamat po. Salamat po. Alright. Thank you so much. Ano to? Episode 4. Hindi, ang dami kong gustong sabihin kanina, pero parang na-patch na. Parang sinabi na nila sa isa't isa kung ano yung kailangan marinig ng isa't isa rin. Nakakatawa ka. Pati sarili mo kinakagat. Kaya? Or guys, fresh from vacay nga pala si Vic. Oo, parang may ako, may pasantan glow pa. Hindi, kasi kanina sobrang kinabahan ako na, oh my God, ipapasok si ate girl. Pero parang, at the end of it all naman, parang na-appreciate ko rin na nakapasok din talaga. Medyo lang ako nung una, girl. Kasi hindi tayo makasingin. Sabi ko, congrats sa sharing yung dalawa. Kasi parang hindi ako makapasok. But grabe yun Kasi, and this is not us judging the OnlyFans industry. I mean, ako amazed ako dun sa industry na yun, to be honest. Kasi may mga tao na nakakabili ng house. Because doing it. But see, the thing is, you have to be clear with anything. Hindi siya dahil nandun siya sa industry na yun, pwede naman siya ma-in love. Pwede rin naman siya makipagbalikan sa ex niya. Actually, ang importante, laging malinaw. Laging malinaw dapat. Yes. Diba? Hindi, gusto ko yung sinabi mo na kasi kanina baka isipin lang ibang audience natin na inuulit-ulit natin yung kaya mo bang tanggapin, kahit kakayanin mo. Kasi baka isipin ng audience natin na bakit ganun? Bakit ganun kayo mag-push ng ng idea? Is it just because he's para siya o sa OnlyFans? No, it's not because of that, but because yun nga, like what you said kanina, kahit ano pang trabaho mo, at the end of the day, it's really about like your capacity to commit, to have like a clear communication between you and the person that you're talking. Party. Yeah, right. And it's clear that this guy is just playing. He's just playing. Yeah, actually kanina gusto ko i-search yung ito. Ano yung pangalan niya? Opa Doggy Style. Hanapin ko nga yung mamaya. Walang diya siya. Parang time dalaw pa no stress na mga pinagagawa niya sa buhay niya. Pero, wait, girl, in fairness, kahit stress ka, hindi ka masyadong naglalag, ha? Mga ganun-ganun lang. Thank you naman. Episode 4, you the best. Yes. Buti na lang hindi ako nag-lag, kundi mag-isa kang nakapag-ano sa dalawa. Stress. Oo. Hindi ko kakayanin. But yun, tama yun, na nagkaroon sila somehow ng resolution na nakita nila na hindi sila talaga seryosohin ng guy. Yes. Isipin mo, naghang ka na. Hello? Ayan na, okay na. Okay, go. Binabati ko, no? Okay! So, thank you so much. Yun na yata yung last caller natin. Thank you so much to all our callers. And we are not experts, no? Lahat ng pinagsasabi namin dito, nasa sa inyo na kung gusto nyo tanggapin. True. At saka lahat ng kalat dito, kahit medyo makalat siya, sana may natutunan din kayo. Kasi diba, dito lang kami dalawa ni Adriana para sa inyo. Pagod din yung mga friends yung makinig sa inyo, ibuhos nyo na yung nyo dito, mga kwento nyo, makikinig kami. At saka hindi namin ipagkakalat yung mga kalat ninyo. Okay? You're welcome! You're welcome! Okay! Cheat sheet time! Are you ready? Ayan, cheat sheet. Medyo mas calm ako ngayon kasi cheat sheet na to eh. Ito na yung educational na part. Sorry. Uy, pwede ba ako mauna? Kasi baka kung ikaw muna sabihin mo yung cheat sheet ko, papalitan ko na naman yung action. Go. Ikaw muna. Hindi, siguro, that's why lagi ko sinasabi sa'yo kanina, this topic really, parang I could relate to it. Kasi, okay, sige, himayin ko muna. Number 1, ulitin ko sinabi ko kanina na there's nothing wrong with having sex with your ex kung klaro naman sa inyong dalawa kung bakit nyo ginagawa na walang hang-ups. So, Adriana, ikwento ko lang sa'yo. Para mas malinaw, kasi yung recent ex ko kasi, we broke up at around April. Tapos, mga after 2 months, nag-propose ako sa kanya. Caller! Oh my God! And I am not ready for this. Exactly. Nag-propose ako sa kanya na can we be fubus? Parang ganon. Fubus lang. Okay. Parang kasi,
I could also relate to you sa mga sinabi mo kanina na parang familiar feeling na siya na parang you don't have to reintroduce yourself with new people kasi kilala mo na siya. So pumayag naman siya. Basta ako, klaro lang sa akin, sinabi ko to, bakit ko gusto ganito, at sabi niya rin, okay naman. Pero after quite some time, parang it had to end din kasi nagkakaroon na siya ng feelings ulit. Ulit. And medyo na-appreciate ko naman yun and he was very honest. Medyo nasaktan ako ng light na sinabi niya na tapos na, hindi na namin gagawin ulit. Kasi hello, bye-bye sex na yun Siya na yung parang pandemic sex partner ko dapat. So, pero I also have to respect that decision. Kasi yun nga, like what I said din kanina, you have to make sure na you're on the same page. Kasi kawawa If pinilit yun siya yung kawawa. So going back din, communication is really important. Medyo gas-gas na siya. Lagi natin ito sinasabi. Pero in situations like this, you really have to communicate. Kailangan, alam ko, medyo naglag ako doon. Medyo naglag ka. Na importante talaga ang communication sa mga ganito, like sex with your ex. Yes. How about you? Ikaw na to. Ako na. Okay, ang ganda ng sinabi mo. At saka thank you for sharing your story. At I'm sure maraming makakaintindi, mas marami makaka-relate dun sa sinabi mo. Tama yun. At least self-aware ka, no? Yeah. Ako, ito yung cheat sheet ko. If you're thinking of having sex with your ex, you have to be, number one, mentally and emotionally prepared. Yes, there are pros, but there are also cons. At huwag mong lolokohin yung sarili mo into thinking na, baka maging okay yung relationship namin if I have sex with him or her. Diba? Yes. Hindi talaga nag-work yan. And next, ang sasabihin ko, prioritize your emotional well-being over anything. Protektahan mo yung sarili mo din. Sarili mo. Yes. And also, gusto ko sabihin, kung feeling mo makakatulong sa'yo yung sex with your ex, edi go, walang nagja-judge sa'yo. Do it, diba? Also, lastly, ito importante to. Also, importante to. Ang dami mo cheat ngayon, Diba? If you're into casual sex hookups and you want to have sex with your ex, be responsible, practice safe sex, also get tested regularly. Yeah. Tama. At saka I'm sure ang dami nakarelate dito. Yung mga yung mga na-miss, siguro na-miss nila yung mga ex nila or siguro naalala nila yung mga ex nila. Nako, diba? At least naman nahimay natin siya ng isa-isa dito sa topic natin ngayong episode na to. Anyway, ang bilis ulit ng oras. Diba? Ang daming nangyari. Medyo magulo tonight pero masaya at saka may natutunan tayo. So sa mga nanonood dito na gusto makipag-engage, may mga tips, baka may mga tips kayo na hindi namin nasabi ni Adriana, comment down below sa video. Pwede yan. Kung gusto niyo naman mag-share ng stories ninyo, at ito yung mga pwede nyo i-message. Pwede kayong mag-DM sa @thesexsense_ sa Twitter yan. Pwede din kayo pumunta sa Curious Cat account namin sa curiouscat.qa/thesexsense_ or pwede din kayo mag-email sa thesexsense.eifc@gmail.com. If you want to remain anonymous, walang problema. Hindi naman ipagkakalat ang mga kalat ninyo. Yes! Thank you so much, guys, and we hope you enjoyed our show as much as we did. For our next episode, ang pag-uusapan natin ay... Ano yan? Rebound sex. Ay, shush. Ayan. Parang nafe-feel pa rin yung kalat ng rebound sex na yan. At saka parang kwento mo na to. Charot lang. Excited ako. Excited din ako, actually. So yun, thank you guys so much. And see you again next week, only here on The Sexsense.